Okay, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga kalatigo. At inaasahan ko po na sa mabuti po kayong kalagayan at sa ating mga kababayang OFW around the world. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito na naman, samahan niyo po ako. At pag-usapan na naman natin itong pang-aasar, pang-iinsulto ni Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. Ang sabi niya ay huwag magpapadala sa palugaw at 1,000 pisong ipinamimigay ni Senador Manny Pacquiao. At dito mga kaibigan, talagang ayaw na itong tigilan ni Pastor Kibuloy, itong si Senador Manny Pacquiao na abalang-abala ngayon sa kanyang training laban kay Errol Spence na gaganapin ang kanilang laban sa darating na August 21. Malapit na po ito. At panuurin po natin ang pahayag ni Pastor Kibuloy. Bilang Pilipino, tutulong ako sa pagpapahayag para maliwanagan ang mga utak nating lahat na hindi na tayo babalik sa lumang politika na bigay-bigay, lugaw-lugaw, sopas-sopas, 1,000. Pagkatapos, ang bait-bait niya, iboboto ko siya. Kailangan di mababaw na gano'n ang paningin natin ngayon. Ang sasabihin natin, anong magagawa ng taong ito? May example na kayo, may model na kayo eh. Si Pangulong Duterte, ano nagawa niya, at ang mga kasamahan niyang napili niya. Sa matalinong pamamahala, na nakatutok sa kanilang responsibilidad para pagandahin ang ating bansa, palaguin ang ating bansa na sasaya natin at ikaka-proud natin. Kung naglilibot ako sa buong bansa, tapos may presidente noon na, that's your president, ha? Parang nakakaloko. Tapos pinabaunan pa ako ng sabi na, is there any more Filipinos that are intelligent than him? Why did you vote for him? Biro mo yan. Tatatakan na lang ang passport mo, pababaunan ka pa ng salita. You're a Filipino. This is your president, ha? Noong panahon na yun na, hindi ko lang papangalanan kung sino yun. That's your president, ha? Yes. Can't you find someone more intelligent than him in the Philippines? Biro mo yun? Ganun ang sasabihin sa akin? Pababaunan pa ako? Papahiya ka pa doon? Wala yung boboto mo ito. Common sense. Can you not find a president that can even pronounce English the better way? I want a leader of a country that I can be proud of in all aspects of his life. In responsibility, in improving the country, like what he's doing right now, and the intelligence of him, articulating his ideas the way he does. Kaya ako napaproud ako sa ating Pangulo. Abogado, marunong, tulad noon ni Marcos, hindi tayo napapaya pag lumakad tayo. He's one of the best, ang naririnig ko noon, he's a very intelligent president. He even speaks without notes. Sarap ng pakiramdam ko. Pilipino. Pero nagka-president, is that your president? Yes, why? Can you not find any more than intelligent than him? Anyone? Kukunin mo yung passport mo, lalakad ka, iyang-hiya ka. Tapos nandito yung praise the Father. Mga kaibigan, ang pahayag ni Pastor Kibuloy, talaga kumbaga, pati yung pag-abroad niya, mukhang iniinsulto na siya at wala man lang makitang mas mainam na presidente. Yung sinasabi niya yung tinutukoy na presidente nung kanyang kausap doon sa abroad, talaga namang gusto ni Kibuloy, talagang matalino, fluent, how to speak English.
Yan, at okay, pakinggan pa rin natin itong kanyang pahayag naman na siya ay namimigay ng tulong o ng mga relief goods sa kanyang mga kapanalig o mga kababayan na hindi raw kailangan na mamulitiga o tumakbo sa politika. Panoorin natin itong kanyang pahayag. Yan, walang politika yan ha. Hindi ako nagbibigay niyan para ako'y tatakbo. Pero nagbibigay ako, pagkatapos tatakbo ako, politika yun. Pero pwede kayong tumulong katulad ko na hindi tatakbo, walang hinihinging kapalit. Pero bigay ako ng bigay, tapos pala, tatakbo ako, ay nako, pamumulitika yun. Lumang tugtugin na yun. Kayong gustong tumulong, tumulong na lang kayo. Mga kaibigan, So, makikita po doon sa video na namimigay ng tulong si Pastor Kibuloy at sinasabi nga niya na namimigay siya pero hindi siya mamumulitika at hindi siya tatakbo. No, ito na naman ay patama naman ito kay Senador Manny Pacquiao, no? Mukhang talagang matindi ang galit nitong si Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. Ano nga ba? Bakit ayaw nga niya matanggap na maging Pangulo ng Bansa si Senador Manny Pacquiao? Marahil sa sinasabi nga niya na hindi pang presidente, pang barangay level lamang, dahil nga ito'y sinasabi, walang alam, no? Bagamat lahat naman ng tao ay may kakayahan, pero iba ang paniniwala nitong si Pastor Kibuloy. Ipagpatuloy natin yung kanyang pahayag laban kay Senador Manny Pacquiao. Bilang Pilipino, tutulong ako sa pagpapahayag para maliwanagan ang mga utak nating lahat na hindi na tayo babalik sa lumang politika na bigay-bigay, lugaw-lugaw, sopas-sopas, 1,000. Pagkatapos, ang bait-bait niya, ibuboto ko siya. Kailangan di mababaw na gano'n ang paningin natin ngayon. Ang sasabihin natin, anong magagawa ng taong ito? May example na kayo, may model na kayo eh. Si Pangulong Duterte, ano nagawa niya at ang mga kasamahan niyang napili niya. Sa matalinong pamamahala na nakatutok sa kanilang responsibilidad para pagandahin ang ating bansa, palaguin ang ating bansa na ikasasaya natin at ikaka-proud natin. Kung naglilibot ako sa buong bansa, tapos may presidente noon na, that's your president, ha? Parang nakakaloko. Tapos pinabaunan pa ako ng sabi na, is there any more Filipinos that are intelligent than him? Why did you vote for him? Biro mo yan. Tatatakan na lang ang passport mo, pababaunan ka pa ng salita. You're a Filipino. This is your president, ha? Noong panahon na yun na, hindi ko lang papangalanan kung sino yun. That's your president, ha? Yes. Can't you find someone more intelligent than him in the Philippines? Biro mo yun? Ganun ang sasabihin sa akin? Pababaunan pa ako? Papahiya ka pa doon? Wala ko iboboto mo ito. Common sense. Can you not find a president that can even pronounce English the better way? I want a leader of a country that I can be proud of in all aspects of his life. In responsibility, in improving the country, like what he's doing right now, and the intelligence of him, articulating his ideas the way he does. Kaya ako napaproud ako sa ating Pangulo. Abogado, marunong, tulad noon ni Marcos, hindi tayo napapaya pag lumakad tayo. He's one of the best, ang naririnig ko noon, he's a very intelligent president. He even speaks without notes. Sarap ng pakiramdam ko. Pilipino. Pero nagka-president, is that your president? Yes, why? Can you not find any more than intelligent than him? Anyone? Kukunin mo yung passport mo, lalakad ka, iyang hiya ka.
Tapos nandito yung Praise the Father. Ano, meron pa ba? Ayan o, mga kaibigan, at talaga namang talagang naghahanap itong si Pastor Kibuloy ng matalinong magiging presidente ng ating bansa. At talagang ayaw niya kay Senador Manny Pacquiao. At nadinig naman po natin yung kanyang, sabihin na natin, dari sana, talagang pang-iinsulto kay Senador Manny Pacquiao. Pati yung pamimigay nito ng 1,000 piso, no? May kasama pang aksyon at patawa-tawa at huwag daw magpapadala sa mga palugaw-lugaw, sopas-sopas, mga ganun ba? Talagang ito na po ang mga matinding job, mga suntok ni Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. Hindi na po ito sa tingin natin, ano ba sa tingin nyo? Mukhang tuloy-tuloy na itong banat ni Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. Tatakbo pa kayang Pangulo ng bansa si Senador Manny Pacquiao? Nakita naman po natin kung paano itong birahin ni Pastor Kibuloy. At marami din talaga ang nahikayat itong si Pastor Kibuloy na ika nga maliwanagan ang isipan ng taong bayan, no? Lalong-lalo na sa kanyang mga paliwanag, pinapaliwanag niya mga kahinaan di umano ni Senador Manny Pacquiao. At sa ating mga videos na napapanood sa mga comment ay halos pumapabor kay Pastor Kibuloy. Pero in fairness kay Senador Manny Pacquiao, no? Ang lahat naman ay may karapatan na tumakbo kung anumang posisyon sa gobyerno ang iyong nais. Basta ikaw lamang ay Filipino citizen at isang butante ay maaari kang tumakbo sa nais mong takbuhin. Siyempre, sa pagkapangulo ay dapat nasa 40 years old ikaw, pataas. So, yan naman ay qualified naman si Senador Manny Pacquiao. Ang tanong, yung mga katanungan ni Pastor Kibuloy ay dapat po muna niyan sagutin at patunayan niya sa mga Pilipino na siya ay karapat-dapat na iboto na maging Pangulo ng ating bansa. No? Bukod sa kanyang pagiging senador, ay sinasabi nga ni Pastor Kibuloy ay nalinlang daw ni Senador Manny Pacquiao ang mga botante sa pangakong kapag siya ay nanalo sa pagkasenador, siya ay titigil na sa pagboboksing at magko-concentrate na sa pagpapasa ng mga batas para sa ikagaganda o para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Pero mukhang sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, numero 1 absinos as congressman, numero 1 absinos as senator, at ito na nga, dahil nga yan sa kanyang dalawang propesyon, ang pagiging senador at ang pagiging boksingero na alam naman natin, pag ikaw ay boksingero, ay kailangan mo ng 3 buwan na training, 3 buwan na pagliban sa mga sesyon, kaya talagang may conflict, no, sa kanyang katayuan bilang isang mambabatas at bilang isang boksingero na dapat ay talagang isa lamang ang maging hahawakan nitong profesyon para hindi maapektuhan ang isa pa nitong trabaho, lalo na ang pagiging senador ng ating bansa, ang pagiging lawmaker. No, sana po nagustuhan nyo yung ating video, at kung bago ka sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Ito pa rin yung kaibigan, Mar Batigas.